For today's video, magluluto tayo ng fresh lumpia. So first, gagawa muna tayo ng lumpia wrapper para mamaya, pag nag-assemble na tayo, medyo malamig na siya. So sa wrapper, kailangan natin ng 4 eggs. And then, i-whisk lang natin siya. Maglalagay tayo ng half a teaspoon ng salt. Ayan, pag na-whisk na nating mabuti, maglalagay na tayo nitong 1½ cup ng water, 1/2 cup ng corn flour or cornstarch, and then 1/2 cup ng flour. Tapos, i-whisk lang natin. Ayan, so, haluin lang nating mabuti hanggang sa mawala yung lumps. I-strain ko lang siya to make sure na makinis yung ating batter. Ayan, nalagay lang natin siya sa strainer. Ayan, meron pa siyang mga lumps, so tatanggalin natin yan. So now, ayan, ready na yung ating batter. So ngayon, lulutuin na natin yung ating lumpia wrapper. Bali, nagpapainit lang ako dito ng kawali. And then, lalagyan ko lang siya ng konting mantika. Ayan, para hindi lang dumikit yung ating wrapper. And then, kailangan lang naman manipis yung mantika. So, i-spread lang natin siya using tissue. So, pag mainit na yung ating mantika at yung ating pan, bali, maglalagay na tayo ng 1/4 cup ng ating ginawa kanina na mixture. Tapos, isuswirl lang natin siya para maging pantay. So, dapat nga pala yung heat ng inyong pan is lowest lang siya para hindi mag-bubble yung ating wrapper. So, tatakpan lang natin siya ng mga around 1 minute. So, after a minute, check na natin yung ating wrapper. Ayan. Now, ganun lang, i-repeat lang natin yung step hanggang sa maubos na natin yung ating mixture. So, ayan, nagawa na natin yung ating lumpia wrapper. Ngayon, palalamigin lang natin siya kasi kapag ganitong mainit pa, madali siyang mag-break. So, palalamigin muna natin. Habang pinapalamig natin, gagawin na natin yung ating lumpia fillings. So, first, magpapainit lang tayo nitong ating pot. And then, lalagyan natin siya ng around 2 tablespoon ng cooking oil. And then, gigisa na natin itong ating onion. Meron ako ditong 1 medium size ng onions. Ito, isang buong bawang to. Na-chinap ko lang ng maliliit. Maglalagay lang tayo ng konti kasi yung iba lalagay natin sa sauce. Yan, mga around 1 tablespoon. Gisa lang natin yung ating bawang at sibuyas hanggang sa maging mabango siya. So, after nyan, susunod naman natin yung ating chicken. Meron ako ditong 1/4 na giniling na chicken. Tuin lang natin siya dyan. Lalagyan ko na to ng half a teaspoon ng salt, tsaka half a teaspoon ng ground black pepper. Haluin lang natin hanggang sa maluto na yung ating chicken. Ayan, pagluto na yung ating chicken, bali lalagay na natin yung ating mga gulay. Meron ako ditong carrots. Gumamit ako ng 2 medium size na carrots. Pero ito wala tong sukat kasi depende na sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na vegetables tsaka kung gaano kadami. Maglalagay din ako ng Baguio beans and then maglalagay din ako ng repolyo. Again guys, depende na yun sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na vegetables. Maglalagay ako dito ng konting fish sauce at tsaka seasoning granules. Haluin ko lang siya. Lalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Yan. Tapos, takpan lang natin, mga 2 minutes lang. So, ayun guys, after 2 minutes, check na natin yung ating vegetables. Ayan, okay na to. Ayan naman natin na overcook siya. Tinikman ko na nga rin pala, no, okay na yung lasa niya. So, kayo na lang bahalang mag-adjust nung alat kung gusto niyo pang dagdagan ng salt or fish sauce. So, ito palalamigin lang ulit natin siya. So, habang pinapalamig natin, gagawin naman natin yung ating lumpiang sariwa sauce. So, now gagawin na natin yung sauce. Meron ako ditong 3 cups ng water. Bali, nakapatay pa yung apoy natin, no? And then, lalagyan ko siya ng 3 tablespoon ng cornstarch.
Again guys, nakapatay pa po yung ating apoy. Tapos tutunawin lang natin yung ating cornstarch. And then turn on na natin yung ating flame. Medium flame lang siya. Lalagyan ko rin siya ng 1/2 cup ng brown sugar. Yan, tapos halu-haluin lang natin siya. And then dun sa ating sauce, maglalagay din ako ng around 1 tablespoon ng peanut butter. Yan, tapos hahaluin lang natin. And then, maglalagay din ako ng around 1 tablespoon ng soy sauce. So, ayun guys, pag medyo lumalapot na siya, lalagay na natin yung ating crushed peanuts. And then, lalagay ko na rin yung ating garlic. So, pag nalagay na natin yung garlic, papainitan lang natin siya ng konti and then pwede na nating patayin yung apoy. So, ayan, naluto na natin yung ating sauce. Now, mag-a-assemble na tayo. So, ngayon guys, mag-a-assemble na tayo. Malamig na rin yung lumpia wrapper na ginawa natin kanina. And then, gagamit lang tayo ng romaine lettuce. Ito. Lalagyan lang natin siya ng ating ginisa na vegetables. Tapos, ibilot lang natin na ganyan. So, sa ilalim muna. And then, tsaka natin siya ibibilot ng ganyan. So, ayan, nakagawa na tayo ng isa. Tatapusin lang natin yung ating pagbabalot. So, lalagyan lang natin ng sauce on top. And then, lalagyan natin siya ng crushed peanuts. At ayan, nakaluto na tayo ng fresh lumpia. Kain po tayo!